hindi pa wala pong pakialam o hindi pwedeng pakialaman ng sino man ng Senado o ng Kongreso. Wala pong public hearing kung saan dapat dalhin ito. Sila lang ang nagpapasya at hindi pumapasok sa ating general fund. So nagiging source ba ng corruption itong GOCC? Nagiging source ng corruption, lalo na po dito sa Road Users Tax Board. Marami akong kaming naririnig na doon sa mga proyekto na kanilang ginagawa ang lalaki ng mga corruption. So anong habol po ng Estado kung hindi naman sila nagre-remit sa kaban ng bayan? Kausapin, pwede silang palitan. Pwede palitan yung members ng board. Ngunit yan po ay hindi na mapapansin ang hindi na pagre-remit dahil sa laki ng pamahalaan, walang nagpapansin sa kanila na ang laki ng hawak nilang pundo. Pero bukod ho dyan, marami ring bilang ng GOCC. Ang lugi naman, Senador, di ba? Tama po yan. Sa katunayan, kung pagsama-sama mo ang lahat na GOCCs ay talagang lugi. Marami pong mga GOCCs na tumatanggap ng subsidy mula sa national government. Ngunit at iyan po ay ating titingnan, yung mga GOCCs na talagang wala namang silbi ay dapat i-abolish na. Di ba pinagbabawal ng batas ang gobyerno ay pumasok sa negosyo? Bakit ito may GOCC, Senador? Kasi yung ginawa sa batas yan Oo. At polisiya lang naman yan na dapat wag pumasok sa negosyo ang pamahalaan. Ngunit yung polisiya na yan, kung minsan napapalitan sa pamamagitan ng batas na pinapasa ng Kongreso. Minsan ang mga nilalagay dyan kung sino yung malapit sa nakaupong Pangulo at kalamitang kwento natin na natatanggap, Senador, alam niyo yun, ginagawang gatasan lang ng mga opisyales, di ba? Tama po yan. Ganun talaga ang nangyayari. So, ang direksyon natin, ano ba? Pag binuwag yan, ipa-privatize. Tama ko ba, Senador? Kung hindi na kailangan, bumuwagin na, hindi na ipa-privatize. Okay. Ngayon, kung kailangan sila, lagyan natin ng batas na nagsasabi na bawat taon ay dapat mag-declare sila ng dividends in favor of the government. Okay. Paano masisiguro ng publiko na yung mga perang ito ay nagagamit din sa public service at hindi binubulsa ng mga nakaupo dyan ng mga opisyales? Yan, meron tayong COA. Yun po ay tungkulin na ng Commissioner Audit na siyang magbabansit. Senador, pinagtanggol po ng National Treasurer na bakit ganun kalaki ang sweldo ng mga opisyal na yan dahil daw iniengganyo silang magtrabaho. Galing ho yata mga private sector halos lahat, ano? Hindi, halimbawa sa MWSS. Yan ang lumabas. Yan naman talagang abuso doon sa kanilang pondo. Yan po isang halimbawa ng isang GOCC na nag-aabuso dahil sa kung ating titingnan mula nung pinrivatize yung water distribution through Maynilad and Manila Water, halos wala na pong trabaho yung MWSS. Ngunit sila po'y tumatanggap ng concession fee. At yan pong concession fee na kanilang tinatanggap ang isang ginagamit dito sa kanilang mga bonuses at mga malalaking sweldo. Yan po ang isang halimbawa na dapat ang concession fee ay idiretso sa kaban ng bayan. Hindi po kailangan idaan sa MWSS. Ang problema, yan po isang halimbawa. Senador, pag binuksan natin yung libro, ito lang ang sweldo nila. Pero halos kalamihan po ng GOCC, ang lalaki pala ng mga parang discretionary fund. Tama po yan, Arnold. Hindi lang po na malaki ang discretionary fund nila. Sa ibang GOCC, kagaya ng Social Security Commission, yan kanila pong mga nasa Board of Trustees nila o Commissioner ay nakaupo sa mga bangko kung saan sila po ang SSS ang may investment. Yung bonus na tinatanggap nila sa mga bangko kung saan sila nakaupo, napupunta po sa kanilang bulsa. Kaya hindi rin lumalabas yan, Arnold. Yun pong nakaupo sila sa PLDT, nakaupo sa mga sa ilang bangko, sa Bigel, halimbawa, yun pong nakaupo sila doon dahil sa investment noong GOCC. Ngunit kaya dapat ang lahat ng mga bonus doon ay dapat pupunta doon sa pamahalaan o sa kanilang ahensya. Ang nangyayari, napupunta sa kanila. Okay. Senador, maraming salamat po. Good morning, Arnold. Thank you very much. Senator Franklin Drilon po, Chairman ng Senate Committee on Finance.
Russian Prime Minister Vladimir Putin sumama sa mga bumbero sa pag-apula ng mga wildfire. Kasamang ilang bumbero, sumakay si Putin sa firefighting plane na nagbagsak ng tubig sa sunog. Bilyong-bilyong dolyar na ang halaga ng pinsala mula sa mga wildfires nitong nakaraang 2 linggo. Libo-libo naman ang nawalan ng tirahan dahil sa sunog. Pangako ni Putin sa mga nasunugan, tutulungan sila ng pamahalaan na magkaroon ng bagong bahay. Isang tour bus bumaliktad sa Utah sa Amerika. 3 turistang Hapon ang patay sa insidente. 12 iba pa ang sugatan. 6 sa kanila nasa kritikal na kondisyon. Patungo umano sa isang national park ang bus nang bigla itong lumihis sa gilid ng kalsada. Hawak na ng mga otoridad ang driver ng bus. Pero hindi sila naglabas ng detalye tungkol sa kung ano ang dahilan ng aksidente. Video ng isang customer na nagwala sa isang fast food chain sa Amerika noong araw ng bagong taon, inilabas. Ang dahilan, hindi daw kasi available ang gusto niyang chicken nuggets. Pinagsusuntok ng babae ang server sa drive-thru window. Nang mapagsaraduhan ng bintana, pinagpapalo niya ang salamin. Nang tila mapagod, pumasok siya sa kanyang sasakyan pero kumuha lang pala siya ng bote na siya niyang ibinato sa bintana na naging dahilan para mabasag ito. Naaresto po ang customer at nasentensyahan ng 2 buwang pagkakabilanggo at 3 buwang probation. Pinagbayad din siya ng fast food chain ng $1,500 para sa damages. Preparations para sa rock horror event ni Alice Cooper for Halloween puspusan na. Kabilang na nga riyan ang audition para sa makakasama niyang mag-perform sa mismong event sa October. At ang mga nag-showcase ng kanilang stint, literal na itinema sa Halloween. Mayroong kumanta habang nakaapak sa bubog at mayroong ding uminom sa ilong. Hindi naman nagpatalo ang nagtusok ng feathered needle sa kanyang katawan at ang humiga sa mga pako. Gaganapin ang Halloween Night of Fear sa London sa October 31 to November 1. Ng fantasy movie na The Last Airbender, masayang ikinuwento ang kanilang experience sa paggawa ng epic film. Si Dev Patel na gumanap sa role ng Prince Zuko, masayang-masaya sa kanyang scenes at character. Bukod daw sa CGI, aktual ding nagkaroon ng apoy sa ilan niyang stunts. Sina Jackson Rathbone at Nicola Peltz naman nag-enjoy dahil po sa kanilang 2-week taping sa Greenland na kahit naman sobrang lamig doon. Malaki naman daw ang tsansa na masundan pa ang Airbender film. Up next, ang Hong Kong premiere ng City Under Siege. Stay tuned. Balik tayo kay Igan. Salamat, Luwan. Narito na ang lagay ng trapiko. Ihati naman sa atin ni Love Anjover. Love. Maraming salamat, Igan, sa mga oras na ito. Dalo na po ng trapiko ang ating ipapasilip sa ating mga motorista. Unahin na po muna natin ang aming kinaroroonan. Kahabaan po ng Ross Boulevard po muna itong aming pinapakita sa inyo. Yan yung mga nanggagaling po ng Baclaran area. Tatawid ho yan patungo ng coastal. Nikitaan ho natin ng konting pagpila ang mga sasakyan. Pero once na nag-go na po or nag-green na ang ating traffic light, tuloy-tuloy na po ang kanilang pagbiyahe. Yung mga nanggagaling naman po ng coastal, may pila na rin pong nararanasan ang nasa coastal area patawid ng Rojas Boulevard. Ang magkabilang lane naman po ng Nair Road ay dagsada rin po ng mga motorista. Pero tuloy-tuloy pa rin naman ho ang daloy ng trapiko dyan sa mga oras na ito. Makapagal Avenue, ganun din po mga kapuso, wala rin problema, napakaluwag din po sa mga oras na ito ang daloy ng trapiko. Sa may EDSA Kamuning Flyover naman, mas isunod na natin sa may Quezon City ang Kamuning Flyover. Yung kaliwang bahagi patungo po ng norte at monumento ay napakaganda pa rin. Pero ang kanang bahaging lane mistulan na pong parking area at parking lot dahil sa bigat ng daloy ng trapiko, pati na rin po ang ground level ay napakabigat na. Dire-diretso na po yan hanggang sa may EDSA Cubao sa kabigatan ng daloy ng trapiko. May coding tayo ngayong araw, mga plaka nagtatapos sa numbers 5 and 6. At yan po muna ang aking update sa ating kakalsadaan sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-isang Reyna ng Kalsada. Laban niyo ba? Balik sa Igan. At ang hirit namin mamaya mag-ina patay matapos pagbabarilin sa San Jose del Monte, Bulacan. At umano'y pananakit sa mga sinasanay na hayop sa zoo, isiniwalat ng isang animal rights group sa Hong Kong. At narito na sina Lynn at Arn. Correct.